Pag-usapan natin si Wangson. Si Rowena Wangson. Hello po, no? Okay, game, start na kagad tayo. Yun, so mga kababayan, no? So kahapon pa pala trending itong si Rowena Wangson. Kasi nga, nagwala siya kahapon or nakuha lang siya ng video doon po sa Rockwell. So ngayon na alam niyo yung update. Nagsalita na po si Rowena Wangson. At syempre, nagtanggol niya po yung sarili niya. Ngayon alam niyo kung nung hindi kasi natin yung hindi maganda dito kasi. Ang narinig pa lang po kasi natin ngayon is yung side po lang ni Rowena Wangson. Alam naman po natin na sinungaling po yan. Di ba? Isa po yan sa mga fake news spreader ng mga DDS. So sa hindi na po nakakaalam, no, ito yung nangyari, no? Okay. So, ito malupit. Rowena Wangson files complaint versus mall goer in viral video. O, di ba? So, siya pa talaga nag-file ng case, no? Siya na ngayon nag-scandal, siya pa nag-file ng case. Kasi kanya po kasi utak ng mga Pilipino, no? Kung sino yung nag-file ng case, parang, lagot ka, na-file ka ng kaso, ibig sabihin, guilty ka. Hindi po ganun, tandaan nyo po, kapag na-file po ng case, reklamo pa lang po yun. Matutunayan pa po yan. Oo. From the fiscal or from the korte. Oo. So ngayon, sabi niya dito, former Commission on Elections COMELEC, Rowena Wangson filed a complaint against an individual following an altercation over her coughing at Rockwell Power Plant Mall in Makati on Saturday. So, umubo lang pala eh. In a video posted on her social media page on Sunday, Wangson explained her side of the incident when she was cuffed caught on video uploaded online, raising her voice and cursing at an unidentified man and woman in the middle of the mall. Okay. So ngayon, ito yun eh. Napanood nyo na ba to? Ito yun Ito yun eh. So alam ko napanood nyo na to, no? Pero syempre, sa hindi lang po nakakaalam, kung hindi pa updated, play muna natin to saglit. So nagtatagalog, di ba? Sabi ni Rowena Wangson, putang ina mo, hindi ka naka-Rolex. So nagtatagalog. Kasi importante yan mga kababayan, importante itong sinabi ni Rowena Wangson. So minura niya, putang ina mo, hindi ka naka-Rolex. Oo. Hindi ka naka-Gucci! Ako mo pinili mo! No, I want your name! Jensen! No, pinili ka! I want you to analyze me! I'm sorry. Yeah! If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall! Why are you here when you are sick? Who is this man? Did you ask her? Why did you believe this is stupid? So, ngayon mga babayan, okay, dahil nga po sa kahihiyan na itong ginawa ni Rowena Wangson sa sarili niya, at nag-trending siya dito, sumagot pala yung loka-loka. Sumagot pala siya. Tingnan nyo to So, meron siyang post sa Facebook. Ito. Yan So, biglang bumait eh. No? Sige, tingnan nyo to. Ito yung niya eh. Yung side of her story. Ito yung sige. Thank you sa mga Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At Ay. Kayo ba nagkalalabakan sa kanya? Ako hindi, nabwisit niya ako eh. Tingnan nyo Pagkatapos niya mura-murahan yung tao, naputang ina mo ka, ganun siya ng ganun. Ngayon bilang harap sa camera, nakangiti. Good morning. Maraming salamat sa mga nag-alala sa akin.
From the, putang ina mo ka, hindi ka naka-Rolex. Bilang, good morning. Maraming salamat sa mga nagdala sa akin. Parang bipolar ang buha ka ng inanto ni Gwanson, no? Okay, sige. Ito nga natin. Nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, di naman Bakit hindi ka pa na-stroke? Dapat stroke ka na eh. ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. No, tapos? Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag ilaalipusta ka na. Nilibitan ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Oh, yan. So ngayon, ayun ang kwento niya. Di ba? Ayun ang kwento ni Rowena Guanzon. Pero syempre, ito yung sinasabi ko nga napaka-unfair naman, no, na mag-judge kagad tayo. Nang narinig pa lang nating kwento, si Rowena Guanzon. So, paano yung isa? Di ba? Oh. Sige. Saka ang dami kong kilala. Siyempre, mga kababayan ko nga pala, siyempre, side of her, side of her story yan. Alangan na magdagdag niya sarili niya. Na nagwala ako doon. Kasi gano'n, bla bla, etc. Di ba? Parang, siyempre, pagtatanggol mo sarili mo dito, video mo yan eh. Doon sa Rockwell Mall, na nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila, kilala nila ako. Yung isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon, gumanon pa nga Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya o kahit umubo ka lang minsan, kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon, they're very courteous, ha? You say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust vexation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are Bardagulan daw yung channel niya. O, puta, bugada ka, nakipagbardagulan ka. No, kita niyo mga kababayan, no, ganyan po talaga ugali nito. Kasi in the first place, alam nyo, no, dapat sa mga kalibre nga po ni Rowena Guanzon, dapat kagalang-galang to eh. Dating commissioner ng COA, na naging commissioner din po ng COMELEC. Di ba? Naging mayor din po yun ng Cadiz. Yung mga ganyang klaseng mga kalibre dapat kagalang-galang yan, hindi na kayo pagbardagulan. Pero well, by the way, ayun nata yung branding niya sa sarili niya, baka makapagbardagulan eh.
At syempre, nadala niya po ito sa personal niyang buhay. Kita naman mga kababayan sa video eh. Hindi napaka-unbecoming po talaga ng ganong klaseng attitude na ginawa nga po ni Rowena Guanzon. Sobrang unbecoming po nun. Parang palengkera eh. Ganun ba, abogada? Ganun ba dating commissioner ng COA? Di ba? Parang palengkera eh. Yan sa YouTube ko po, I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa kumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day, but I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much. Nobody cares. Those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. So ngayon, no, so sabi nga ni Rowena Guanzon, no, lalabas daw yung pinakabuong video. Actually, hanggang ngayon wala pa rin eh. Hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin naglalabas ng buong video na nangyari talaga. Tapos ang lupit pa ni Rowena Guanzon na sabi niya nga, no, pag lumabas na yung video ng buo, pero nyo naman ako pagtanggol doon. Kung gusto nyo lang. Puta pa na. Di ba, nakita nyo, di ba, yung mood swing nga po ni Rowena Guanzon, no? From na galit, papuntang sobrang bait. Di ba? And by the way, mga babayan, no, ang nakakatawa nga dito kay Rowena Guanzon, hindi naman to yung first time na nangyari sa kanya to eh. Di ba? Na-content ko to nung nakarang araw eh, na bukod nga po dito, sa ginawa niya na to, may pagkakataon po sa Negros na may bitbit niyan na baston. Tapos nanghampas mo ng baston yan. Mismong araw ng piyesta. Hindi ko alam, baka naingay natin sa video okay, puta, nilusob. Katapos, hinampas po ng baston yung lalaki. So may problema ka talaga, Rowena Guanzon, sa anger management. Di ba? May problema ka sa anger management, kaya, well, ang point kasi natin dito, ganyan po talaga pagtatak DDS. Di ba? Ganyan po pag tinan ninyo kaming mga vlogger, mga babayan, kami po nagko-content na po kami. Pero hindi po talaga na maiwasan na may mga DDS po talaga na mga war freak. Natatakutin kami na, papatayin ka namin, pag nakita ka namin, papatayin ka namin. Di ba? Papabubog ka namin. Di ba? Nakakatanggap po kami ng ganyang klase mga message eh. So, ganun po talaga yung alignment po talaga ng mga DDS. Di ba? Mga bastos at saka mga palaaway. So, parang itong ginawa ni Rowena Guanzon. Di ba? Kung napagsabihan, kasi ang nakita pa lang natin, yung side niya pa lang ng story. Well, kung totoo nga yun, sinasabi niya nga na siya ay nasita lang dahil sa umuubo siya, parang ang labo naman kasi. Parang hindi ko alam, no? Okay. So yan, no? So kayo mga babae, no? Nung masabi nyo nga po dito sa mood swings nga po na ginawa nga po ni Rowena Guanzon, no? At syempre kayo ba, sa tingin nyo ba, napaka-ethical ba nung ganitong klaseng ginawa ni Guanzon? Nakuha na pa ng video, ha? May bipolar disorder kaya siguro Rowena Guanzon. Parang meron nga eh, no? Oh. And by the way, mga kababayan, no, ang nakakatawa pa dito, siya pa talaga nag-complain. So paano kapag meron isang abogado na nakakita sa'yo? Na actually yung ginawa mo na yan, yung nag-skandalo ka sa isang public na lugar, skandalo yan eh. Actually, pwedeng pang disbar yun. Pwede pang disbar yun. Pwedeng i-file ng disbarment case yun, pero by the way, matanda naman si Rowena Guanzon, mukhang din naman natin magpapractice ng law yan eh. Oo. So yun, no? So kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Rowena Guanzon? So kayo po ba, naniniwala ba kasi sinasabi nito? Diba? Kung kayo naniniwala kay Rowena Guanzon, so ibig sabihin nun, naniniwala kayo sa fake news peddler.
Fake news yan eh. Di ba? Puta, tanginan to. Tingnan nyo ha. Abogada, pero nakakalat na, pero nakakalat na si PBBM daw adik nang walang ebidensya. Doon pa lang mga kababayan, pang disbarment na yun eh. Abogada ka. Dati kang commissioner ng COMELEC.